sa sitwasyon ng mga dam at ng pagpapakawala ng tubig ng ilan sa mga ito bunsod ng hagupit ng Bagyong Nika, ating pag-uusapan kasama si Elmer Karingal, hydrologist mula sa Meteorology Division ng Pag-asa. Sir, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali rin Ma'am Weng and kay Ma'am Nina. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Sir, kamusta po ang level ng tubig natin sa mga dam ngayon at yung mga apektado ng Bagyong Nika? Ano po sa mga ito ang tumaas sa normal level nang tumama ang bagyo? Actually, meron tayong tatlong dam dito sa may bandang Caraga, dito sa downstream ng Caraga, dito sa Pangasinan, and nakapalo po dun sa Abno River Basin. Yung pong tatlong dam na nakapaloob dyan at kasalukuyang nakabukas pa rin po hanggang ngayon ay ito pong ang Buklaw. Siya po yung pinaka-upstream, then sa downstream po yung Binga. And sa pinaka-baba po, which is yun nga pong dam natin na nasa may bandang Pangasinan, yung pong San Roque Dam. And meron pa rin po tayo ito pong Magat Dam, which is nakapaloob naman po siya doon sa Cagayan River Basin. And ito pong Magat Dam is nasa may bandang Isabela. Okay, so sa ngayon po, tama po ba yung rinig ko? Tuloy-tuloy lang po ang pagpapakawala ng tubig dito sa tatlong malalaking dams na ito? So, ngayon po, diretso pa rin po yung pagpapakawala ng tubig kasi nga po, although medyo kukunti na pong ulan yung na-observe doon, yun naman pong pagdaan po ni Ninya, yung pong malalakas na pagulan na dala niya, which is yung iba po nasa bundok pa, and kasalukuyan pong bumababa patungo o papunta po dun sa ating reservoir. Ito nga po yung Buklaw, Binga, San Roque, and yung pong Magat sa Cagayan River Basin. Okay, ano po yung epekto nitong patuloy pa rin yung pagbabawas ng tubig kahit na hindi na po masyadong maulan? Actually, yung pong San Roque, kasi nga po yung Buklaw, Binga, then sa San Roque, and San Roque po nagbukas na rin po kasi nga po malaki rin po yung contribution na binibigay ng Binga dun sa San Roque. And medyo naman po yung pinapakawalan tubig ng San Roque, medyo maliit naman po. Tolerable pa po siya dun sa kailugan natin. So, hindi po siya gaanong nakaka-epekto. And doon naman po sa Abno River Basin, hindi naman po gaanong malakas ang pagulan ang na-observe doon. Ang atin po lang binabantayan ay itong Magat. Kasi po yung Magat nasa may bandang Isabela, which is tinamaan nga po siya, o nabagsakan siya ng maraming pagulan o yung malalakas na pagulan. So medyo marami pong tubig ang pinapakawalan. Kasi nga po kailangan para hindi naman po siya maabot niya yung normal high na 193, so medyo maraming volume ng tubig ang pinapakawalan. But yun nga po, hindi po siya yung talagang dahilan. Medyo malakas lang po talaga ang tubig ulan na bumagsak within the watershed ng Cagayan. Well, doon po siya sa Magat po, dahil sabi niyo malaki po yung pinapakawalan yung tubig. Baka may mga lugar po kayong gustong abisuhan, mga areas po na kung saan may mga kababayan po tayong nakatira doon. Paghandaan po nila itong baka mabahain naman yung kanilang lugar? Actually, itong naapektuhan ng pagpapakawala ng Magat, ang pagpapakawala ng Magat is babagsak siya sa Magat River, papuntang Cagayan River. So ito yung mga municipalities na affected sa diretsong pagpapakawala ng Magat, ay ito pong Alfonso Lista, nasa may bandang Ifugao, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamo. Yung pong pinapakawalan kasi ng Magat, papuntang Magat River, then papunta po siya sa Cagayan River Basin, which is yung river basin po ng Cagayan is nagbigay na rin po ng flood advisory doon po sa mga area na posibleng or nakakaranas sa kasalukuyan ng pagbaha po ngayon or pagtaas ng tubig. So sir, paano man po ninyo pinaghahandaan itong pagpasok ng Bagyong Ophel sa Philippine Area of Responsibility? At may ibang dams pa po ba na binabantayan sa ngayon? Kasi alam natin na preventive spilling po yung ginagawa ninyo para hindi mag-overflow doon. Paano naman po kung halimbawang dumakas yung ulan pagkatapos nagpakawala kayo ng tubig earlier, yun sa mga area na babagsakan din ng ulan? Siguro ma'am sa ngayon yung pa rin 4 na dam na kasalukuyan nagpapakawala kasi po siya yung medyo malapit dun sa normal high natin. So siguro ang ginagawa nila is kahit wala na po itong bagyo at meron nga po pa tayong parating na ito nga pong si Bagyong Ophel, tapos meron pa pong nakasunod na posible rin pumasok ng part, ito pong si Pipito.
So siguro continuous pa rin po yung pagpapawala nila, but this time unti-unti na lang muna para naman hindi po sumatsyad naman yung tubig kasi nga po yung mga dams natin kailangan din po nila ng tubig para nga po for power generation, irrigation, so kailangan din po nila ng tubig. So far baka unti-unti naman yung pagpapawala. And saka decision na po yun ng mga dam management natin kung paano nila i-control yung mga tubig natin sa mga dams natin. Okay, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga apektado po ng Bagyong Nika. Lagi namin sinasabi, ito na po yung lagi namin sinasabi sa mga kababayan natin, particular nga po dun sa mga tinatamaan ng mga gantong sakuna, is yung kaukulang paghahanda. Kasi nga po, meron po tayong mga lugar na binabahan, ng mga inaabot ng mga landslide. Ang amin pong laging pinapasabi sa kanila is yung pong lagi pong makantabay sa pakikinig sa radio, sa TV, para naman po dun sa mga advice ng mga concerned agency, particular nga po itong binibigay namin ng Pag-asa. So para naman po makapaganda sila or makalikas sila. And lagi din po sinasabi namin na huwag na pong intayin or nandun na po yung pagbaha, saka pa lang po sila mag-evacuate. And yun naman po mga LGU natin, nagbibigay po sila ng mga designated area na evacuation. So hanggat maaga pa, huwag na natin paabutin na malala na po yung baha kasi nga po medyo sa ganyan mga senaryo, pati po yung mga responders natin o rescuer natin is minsan natatamaan din ng disaster. Minsan sila hindi rin sila makapag-rescue kasi nga po yung lugar nila is baha na rin. And minsan, kung kailan nandiyan na yung baha, pati yung ating mga na didisgrasya din. So hanggat maaari, ang lagi naming paalala is kung anong advice ng ating mga concerned LGU o yung mga concerned agency, ay sumunod na po tayo din kaagad para maiwasan po yung mga sakuna. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Elmer Karingal, hydrologist mula sa Hydrometeorology Division ng Pag-asa. Thank you rin Ma'am Nina and Ma'am Weng. Maraming pong salamat.